Isabel's point of view. After kong sagutin si Rafael, ay mas naging sweet na siya. I mean, sweet na siya noon pa man, but he became more sweeter and caring, which I really admire. For now, only our family knows about our relationship. Hindi pa rin kasi sinasabi ni Rafael sa mga kaibigan niya. People in the company doesn't know anything about it. Pero sa tingin ko, mas nakakahalata na si Miss Lani. She asked me last time, pero wala akong naisagot sa kanya. Good thing that she understands. Sabi niya ay hihintayin niya na lang akong umamin. Wala naman daw masama kung kami nga ni Rafael, which is totoo nga. Sa totoo lang, gusto ko nang sabihin kay Miss Lani ang totoo, pero madaldal kasi yun eh. Baka ipagkalat ng wala sa oras. Natawa na lang ako sa isipan ko nang sabihin kong madaldal si Miss Lani. Maybe I'll just ask Rafael about that thing. Hey love, lunchtime na, mamaya na yan. Sabi ko kay Rafael. Kanina pa kasi siya nakatutok sa laptop niya. He is reviewing some files, and pinag-iisipan niya kung itutuloy niya pa ba yung appointment niya kay Mr. Sandoval. Sorry love, lunch na ba? He asked. Tumango naman ako. He closed his laptop, and tumayo na sa swivel chair niya. Lumapit si Rafael sa akin, at nilahad niya sa harap ko ang isa niyang kamay. Nagtataka naman akong tinignan niyon. Mukhang nababasa niya yata ang nasa isip ko, kaya nagsalita siya. We're going to eat outside, he said. Napatango naman ako. I accepted his hand, kaya magkahawak kami na lumabas. Lumabas kami ng office niya na magkahawak kamay. Saka ko lang naalala na baka may makakita kaya napatigil ako. Natigil din si Rafael at lumingon sa akin. Why? He asked. Tumingin pa muna ako sa paligid bago ako nagsalita. Love, someone might see us holding hands. I said worldly. He sighed and just smiled. Hindi niya pa rin binitawan ang kamay ko. Bagkus, ay mas lalo niya akong nilapitan. Don't worry babe, ako ang bahala. There's nothing they can do. He complacently said. Napatitig ako ng ilang saglit sa kanya. Pagkatapos ay napatango na lamang. Kahit na kinakabahan sa pwedeng maging reaksyon ng mga empleyado niya o ng mga tao na nasa paligid namin, hindi ko pa rin binitawan ang kamay ng binata. And just as I expected, nang makita kaming dalawa ni Rafael na magkahawak kamay ng mga empleyado niya, ay nakarinig ako ng mga bulong-bulungan. I saw how shocked they are nang makitang magkahawak kami ng kamay ni Rafael. On the other hand, nang tignan ko si Rafael, ay normal lamang siya. Parang wala lang na pinagtitinginan kami ng mga empleyado niya. Nakita ko rin si Miss Lani nakatingin sa akin. She's smiling at me from ear to ear. I just smiled back at her a little and continued walking with Rafael. Nang makalabas na kami ng company at nakapunta na sa kanyang sasakyan, ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Nagulat sila eh. Biglang sabi ko at bahagya pang natawa. Napalingon naman sa akin si Rafael, sandali habang nag-drive. Oo nga eh. Sabi niya at natawa rin. Mabilis lang kaming nakarating sa restaurant. Ito yung restaurant na kinainan namin ng binata noon. Masasabi kong masarap ang mga nasa menu nila rito. Rafael was the one who ordered food for us. Habang iniintay namin yung pagkain, ay may bigla akong naisipang itanong sa kanya. Favorite restaurant mo ba to, babe? Tanong ko kay Rafael. Yes, babe. Dito ako madalas kumain tuwing nasa company ako at kapag wala sa bahay. Sabi niya. Napatango-tango naman ako. Ba't mo nga pala natanong? Tanong naman niya. Wala naman, pero kasi diba, remember last time nung inaya mo ako mag-lunch? Dito rin tayo kumain. Sagot ko sa kanya. He just nodded his head. So, what can you say about the foods here? He asked again. It's great, masarap. Sabi ko na nakangiti. Nakita ko rin na napangiti si Rafael. Really? Tumangu-tango naman ako. But you know babe, may mas masarap pa rito. Wika nito na may lawak ang pagkakangiti. Nagtaas ako ng kilay. Ako? Takang tanong ko sa kanya. Ako. Sagot niya nung nakangisi at nagtataas baba ang kilay. Babe! Saway ko sa kanya at pinandilatan siya ng mata. Natawa tuloy ang binata. Kung ano-anong pinagsasabi niya. Namula tuloy ako dahil doon, kaya nag-iwas ako ng tingin. Mabuti na lang at dumating na kaagad ang mga pagkain. Kaya doon ko na lang ibinaling ang atensyon ko. Tahimik lang kaming kumakain. Mukhang magiging paborito ko na rin ang restaurant na to dahil sa sarap ng mga pagkain. Pagkatapos naming kumain,
Bumalik din agad kami sa company pagkatapos. Rafael intertwined our hands. Pinabayaan ko na lang dahil nakita naman niya ng mga tao kanina. And as expected, pagkabalik namin sa kumpanya, ay nandoon pa rin yung tingin nila sa magkahawak naming kamay. Naglakad ako ng diretso at hindi na iyon pinansin. After our lunch, we came back to our work normally. Sign this, sabi ko kay Rafael. I placed the paper in the table. Tumango siya at sinulyapan niyon at binalik ang tingin sa laptop. Rafael has no meeting assigned today, kaya nandito lang siya sa office niya. Iyon ang gawin niya tuwing wala siyang meeting. He will stay at his office at gagawin ang kailangan gawin. No wonder, he's a successful CEO. He is focused on his company. Hindi niya iyon pinababayaan. And hindi lang yun. Kahit na isa siyang CEO, hindi ko siya nakitang nagyayabang sa ibang tao. Sa ilang buwan ko na ring pagtatrabaho as his secretary. Napakabait at napakasipag ng binata. And he deserves what he have right now. That's why I love him. Hindi lang dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil na rin sa pagkatao niya. I checked the time. It's already 3:30 in the afternoon. May meeting pala si Rafael mamayang 3:00. Your meeting will be in 30 minutes. Baka makalimutan mo, babe. Sabi ko pa sa kanya. Pinaalalahanan ko lang siya. He just nods his head. Ako naman ay handa ko ng mga kakailanganin niya mamaya. Inayos ko rin yung mga folders at envelopes. Kung nasaan yung ibang mga papeles para nakaayos lang. Let's go, babe. Wika nito. Tumango naman ako at umayos na. He held my hand. Hindi naman ako umangal. Magkahawak kaming lumabas ng office niya. We walked towards the conference room. Nang makarating na kami sa tapat ng conference room, itatanggalin ko na sana ang pagkakahawak ng kamay namin. Pero hindi niya iyon binitawan. Tinapik-tapik ko naman ang kamay niya. Makikita nila. Sabi ko, it's okay, huwag kang kabahan. Sabi niya, hindi naman ako kinakabahan. Nag-aalala lamang ako na baka mapagalitan ako. Lalo pat nasa mataas na posisyon din ng kumpanya ang nasa loob. Pasok na tayo? Tanong ni Rafael. Huminga muna ako ng malalim saka tumango. Pumasok na kami ng conference room at ang mga tingin nila ang sumalubong sa amin. Hindi ko mabasa ang kanilang mga reaksyon. Naglakad lang si Rafael papunta sa unahan, kaya sumunod naman ako. Magkatabi lang naman kami parati dahil secretary pa rin niya ako. Rafael cleared his throat and all eyes are on him. Good afternoon, everyone. Shall we start the meeting? Tanong ng binata. Tumango naman sila. And just like that, the meeting immediately started. Kaya nakinig na lang ako sa mga sinasabi nila. The flow of the meeting went well dahil na-busy na rin sila. Pero kahit abala sila, nararamdaman ko pa rin ang mga matang nakatitig sa akin. I felt uneasy, pero hindi ko yun pinahalata. I maintained my focus on the meeting. Hindi naman gaano tumagal ang meeting dahil may ilang bagay lang silang pinag-usapan. Nang matapos na ang meeting, ay lumabas na ang mga empleyado. Pero nanatili pa rin sa loob yung member ng mga board na nasa mataas na posisyon. Do you still have any concerns? Rafael asked them. Pumiling naman yung iba, pero may nagtaas ng kamay. I remember her. Siya yung nagtanong sa akin dati kung mayroon bang namamagitan sa amin ni Rafael. Oh no, magtatanong ba siya ulit tungkol doon? Yes, Mrs. Bagon. Rafael asked her. Tumayo naman si Mrs. Bagon at tumingin sa aming dalawa ni Rafael. Nagbabatuloy ako ng tingin. Sorry, but my concern isn't related to the meeting earlier or any business stuffs. I heard her say. Sinulyapan ko naman si Rafael at nakita kong dahan-dahan siyang napatango. I'm just curious, Mr. Manzano. I just want to confirm this. Is there something going on between you and your secretary? She asked. Sabi ko na nga ba yun ang itatanong niya. Nagangat na ako ng tingin kay Rafael. Nakatingin din pala siya sa akin. Yes, she's my girlfriend now. Rafael confidently answered. Inabot niya pa ang kamay ko sa kanya ipinagsalikop ang kamay naming dalawa. Kaya napatingin ako sa kanya. Nakita ko kung paano napanganga ang mga tao sa loob matapos ng kumpirmasyon ni Rafael. Why is that? Seryoso na tanong pa ni Rafael. Nothing, Mrs. Bagon said. Natanong ko lang naman because I heard na pinag-uusapan kayo rito sa company nung isang araw. Dagdag pa niya. Okay. Parang wala lang nasabi ni Rafael. Is that all? He asked again.
Akala ko ay wala na magsasalita pero meron pa pala. The other member of the board speak. Mr. Manzano. Tawag naman ito kay Rafael. Napatingin naman si Rafael sa kanya, pati na rin ako. Naghihintay lang kami sa susunod niyang sasabihin. It's been 2 years since you became the CEO. Just like your dad, you did well and you're doing well. Hindi mo pinababayaan ang kumpanya and you maintain the company on top. Alam ko magsasalita pa sana siya, pero nagsalita rin si Rafael kaya natigil siya. Just go straight to the point, Mr. Milanos. Rafael said. Okay. He breathed deeply before speaking again. Huwag mo sanang masamain pero since girlfriend mo na ang sekretary mo, she knew about the things in the company o kung ano pa man ang bagay na nandito sa kumpanya. Ang sa akin lang, hindi ka ba natatakot sa susunod na maaaring mangyari? Ayaw mo naman atang mawala mga pinaghirapan mo. Pinaghirapan natin. Napayuko ako sa narinig. Hindi ko inaasahan yun. Mr. Milanos, I respect you. Pero sana naman, bigyan mo rin kami ng respeto. Ganyan talaga ang sasabihin mo sa harap namin? Sa harap ng girlfriend ko? Medyo tumaas ang boses ni Rafael, kaya napahawak ako ng mahigpit sa kamay niya. Mawalang galang na. Pero kung wala rin namang lalabas na maganda sa bibig ninyo, ay mas mabuti pang wag na lamang kayong magsalita. Just keep it to yourself. Rafael said. Sorry to meddle but I can see that Miss Herrera has a clear and good intention. She's doing her job properly. I actually like her performance and work. And about the relationship, I think labas na tayo ron. Hindi natin sila control. May sarili naman silang buhay at hindi natin kailangan panghimasukan yon. Napatingin na lang ako kay Mrs. Pagon nang dahil sa sinabi niya. Pati si Rafael ay napatingin sa kanya. Samantalang natahimik na lang si Mr. Milano sa pwesto niya. Pati ang ibang kasama namin na member ng board ay natahimik din. I guess, wala nang dapat pag-usapan. Now if you'll excuse us, aalis na kami. Rafael said after the silence. Magkasabay kaming lumabas ng binata ng conference room. Tahimik lang akong nakasunod sa kanya. Dumiretso agad kami sa office niya. As soon as we entered his office, ay niyakap niya ako agad. Are you okay, babe? He asked. I nodded and smiled a little. I'm okay, I guess. Hindi ko alam pero parang naiiyak ako. Napansin iyon ni Rafael, kaya niyakap niya ulit ako. Just forget what happened earlier. Lahat ng narinig mo kalimutan mo na lang yon. His opinion is not important. He said. Napahikbi na lang ako. I just didn't expect that. Ganun ang tingin sa akin. Is it bad that I love you? Wala naman akong interes na gawing masama sa company. Maayos naman akong nagtatrabaho, di ba? Kahit na tayo na, patuloy lang ako na maayos sa pagtatrabaho ko, di ba? Paulit-ulit kong tanong kay Rafael. Yes, babe. You are doing your job. Alam ko na mabuti ka. May mabuti kang intensyon sa kumpanya. Alam ko yon. So stop crying. Mahinang sambit ng binata. Thank you, Rafael. For what? For trusting me. I said sincerely. Of course, babe. I trust you and I love you. Always remember that. Niyakap ko na lang ang binata ng mahigpit. Umiyak ako hanggang sa medyo gumaan na ang loob ko. I felt comfort in his arms. Hanggang sa natapos na ang office hours at uwian na. As usual, Rafael drive me home. Nung gabi naman bago matulog, ay tumawag pa siya sa akin. He keeps on asking me kung okay na ba talaga ako. Kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ayos na ako. Sinisigurado lang daw niya. Natuwa ako dahil sa concern niya sa akin. Kaya mahal ko siya eh. Ramdam ko ang labis niyang pagmamahal sa akin. I felt better as days passed by. Besides, I have Rafael beside me. Speaking of Rafael, he's doing something. Kaya hindi ko na siya inaabala ngayon. Office hours din, kaya focus din ako ngayon sa trabaho ko. May ginagawa pa rin siya, kaya lumabas muna ako ng office. I'll just go to the comfort room. Habang pupunta ako ng CR, ay nagkita rin kami ni Miss Lani, kaya tinawag ko siya. Hey, Miss Lani! Lumapit naman siya sa akin sa kabumati. Congrats pala! Miss Lani suddenly said. Napatingin naman ako sa kanya at ngumiti. Thank you, I said. Ikaw ha? Hindi mo sinabi sa akin na kayo na pala ni Sir Rafael. I thought we're friends.
Kunwari nagtatampo niyang saad. Natawa naman ako ng mahina. Sorry na. Ayoko pa naman kasi na ipagkalat eh. Ayoko siyang pangunahan. I explained to her, referring to Rafael. It's okay, I understand. Basta masaya ako para sa inyo. Sabi niya kaya napangiti na lang ako bago nagpaalam sa kanya. Pagbukas ko ng office ni Rafael, ay siyang sumalubong sa akin. Kaya bahagya akong nagulat at napahawak sa dibdib. Nakakagulat ka naman, sabi ko sa kanya. Sorry babe, he apologized. I just nodded my head. Where have you been? I was about to find you, he asked. Comfort room? Tumango naman siya. Napansin ko ang table niya at naka-close na ang laptop niya. Tapos ka na sa ginagawa mo? Tumango-tango lang siya habang may maliit na ngiti sa labi. Wala naman akong meeting ngayon, di ba? Tanong pa niya. Wala naman. He sighed in relief. Mabuti at hindi siya ganoon ka-busy unlike some other days, na minsan ilang meetings ang kailangan niyang umattend sa isang araw. Nagkwentuhan muna kami ni Rafael dahil wala naman kaming gagawin. Hanggang sa nag-open siya ng topic about sa kapatid ko. Wala na ba kayong ibang balita tungkol sa kanya? Tanong niya. Napahinga ako ng malalim. Bahagya tuloy akong nalungkot. Ay, wala nga eh. It's okay, love. There are still other ways para mahanap natin siya. Sabi ko natutulong ako, di ba? Sabi ni Rafael. Pinagagaan na naman niya ang loob ko. I just nodded and smiled a little. Rafael stared at me for a while. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Sa itsura niya ngayon ay parang may gusto siyang sabihin, pero nagdadalawang isip lang. You look bothered, babe. Is there something you want to talk about? Just tell me. Tanong ko kay Rafael. I have thought of a plan, babe. He started. Plan about what, babe? Wika ko. Cyrus, he said. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. What is he planning? You know that I love you, right? He said, and I nodded my head. I didn't promise you, but I said to you last time that I will help you on your problem. At isa na roon yung kapatid mo, at yung hinala mo kay Cyrus. He added, Are you really serious about that? I asked Rafael, but he just nodded his head again. Alam mo ba na wala nang bagong update about sa kapatid ko? Kung nandito pa ba siya o umalis na? I think the investigator that Mama hired is having a difficulty. Nahihirapan ata sila. At ako naman ay naiinip na. Kami ni Mama. I explained to him. Nagbaba naman ako ng tingin. Every time na pag-uusapan namin ng kapatid ko, ay nagiging emotional ako. I just missed him so much, and we're longing for him. You know what? Kahit hindi sabihin sa akin ni Mama na, parang nawawala na siya ng pag-asa. Nahahalata ko yun sa kanya minsan. I think pinagpapatuloy na lang niya ang paghahanap para sa akin. Kasi ako talagang tumulak sa kanya para ipagpatuloy ang paghahanap dati. Imagine, 17 years nang nawawala sa amin ng kapatid ko. And unti-unti na rin nawawala ng pag-asa si Mama. Dagdag ko pa. Rafael sighed while looking at me. Lumapit siya sa akin, tsaka ako niyakap kaya niyakap ko rin siya pabalik. Sasabihin ko sa'yo yung naisip kong plano. But I'm not sure kung papayag ka. He said. Napaisip naman ako sandali. Humiwalay ako sa yakap at pinunasin ang luha ko. Bakit? Ano bang plano mo? Tanong ko sa kanya. DNA test. DNA test? Napatakip ako sa bibig ko nang mapalakas ang boses ko. Baka may makarinig sa labas. Yes, babe. DNA test. I thought of a plan na ipa-DNA test kayong dalawa ni Cyrus. He said. Natahimik ako saglit at napatitig sa kawalan. But how, babe? I'm sure na hindi ganoon kadali na mapapayag mo si Cyrus na magpa-DNA test. Sabi ko, alam kong hindi ganoon niyon kadali. Pasikreto natin siyang kukuhanan. I'll invite him to eat with us, and pagkatapos natin kumain, doon na natin kukunin yung ginamit niyang utensils. Rafael explained. Pwede ba yun? Don't be pressured, babe. Sinabi ko lang sa iyo yung naisip kong plano, but it's up to you kung papayag ka. He said. I smiled a little at saka tumango. Thank you for understanding me, babe. Pero pag-iisipan ko muna. Sabi ko sa kanya. He just nodded and smiled tsaka niyakap niya ako ulit. Ang swerte ko talaga na understanding din ng nobyo ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.